Muli po, magandang umaga at tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos at atin po munang dulugan ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Ang title po ng ating pong usapin ngayong umaga, The Blessed Man. Okay, pag sinabing The Blessed Man sa Tagalog, ang pinagpalang tao. Pwedeng ang tinutukoy nito ay lalaki at pwede namang ang tinutukoy nito ay babae. Kaya lahat po tayo pwedeng maging blessed or pinagpala. At yun po yung nais din ng Diyos sa atin. Kaya nagbigay ang Diyos ng Bible para panuntunan kung paano ba yung buhay na pinagpapala ng Diyos. Hindi po ang sanlibutan na hindi ang dyablo o hindi ang Diyos. Kasi pwede rin mangako ng pagpapala ang dyablo. Pwede rin mangako ng pagpapala ang sanlibutan. Pero yung tutukuyin po natin, yung bang pagpapalain ka tapos hindi dadagdagan ng Diyos ng sorrow. Di ba may ganong talata? Na i-bless ka ng Panginoon pero walang puro na lang sorrow. Hindi ganon. Ano po? Kaya tulungan tayo ng Diyos sa usaping ito. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po ay nagpapasalamat kami sa magandang umaga na ipinagkaloob mo sa amin at itinakda niyo ito na ang Sunday na ito ay para sa inyo. Hindi po ito ordinaryong araw. Kasi po ito yung araw para sa Diyos na nagligtas sa amin, sa Diyos na may likha ng langit at lupa, sa Diyos na nagpapala, sa Diyos na nagtutumpak, sa Diyos na nagkukorek, sa Diyos na nagre-rebuke, para nang sa gayon, Panginoon, maintindihan namin kung ano yung buhay na nais nyo at kayo ang masunod, hindi yung aming mga kagustuhan at sariling mga desisyon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito dahil muli malaya kaming nakakapanambahan. Salamat sa inyong pag-iingat, sa inyong gabay at mga pagpapalang aming natanggap. At sa aming panalangin, nawa Panginoon, patuloy kayong magdagdag ng aming kalaguang espiritual. Patuloy namin kayo, Panginoong, mahalin. Patuloy namin kayo, Panginoong, paglingkuran hanggang sa dulo ng aming buhay. Wala nang pinaka-best na buhay kung hindi yung buhay na naka-inline sa inyong kalooban. Patawad, Panginoon, sa anumang pagkukulang namin. Linisin kami sa aming mga kalikuan. Hiling po namin muli ang Banal na Espiritu na siya ang tumulong magpaunawa ng malalalim na salita ng inyong salita. Salamat po, ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Upo na po tayo at tayo po ay magko-concentrate sa Psalms chapter 112, verse number 1. Ito pong babasahin natin, ito na po yung pinakapundasyon ng pinagpalang tao o pinagpalang buhay. Ito na po ang pinakapundasyon. Nawa marinig nating lahat, nawa matutunan nating lahat, nawa mai-apply nating lahat. Yung bang walang maiiwan sa ladlaran. Kung hindi, maunawaan natin ngayong umaga lahat, matutunan nating lahat, maging maganda ang puso natin lahat sa pagtanggap ng salita ng Diyos, maging good soil, nang sa gayon ay umusbong, magkabunga at the end of the time. Here's the very foundation ng blessed life. Sabi dito sa Psalms 112, verse number 1, pero bago natin basahin, gusto mo ba na ikaw ay pinagpalang Kristiyano? O baka naman ayaw mo. Huwag na natin tuloy ito. Amen? Okay. Psalms 112, verse 1. Praise ye the Lord. Purihin ang Panginoon. Ano duktong niya? Blessed is the man. Bakit siya blessed? Kasi ano siya? That feareth the Lord. Blessed siya na mayroong. Ibig sabihin itong pinagpalang taong ito, meron siyang ano? Ano meron siya? Degree? 35 na negosyo? Tapos sa pag-aaral, pinamanahan ng mga gold bars. Yung mga magulang, may-ari ng eroplano.
O kaya naman sila ang gumagawa ng mga baril, mga tangke, mga jet fighter. Ano meron siya? Kaya siya blessed. Meron siyang ano po? Takot sa Diyos. Alam niyo kung sino lang ang pwedeng gumawa nito? Yung magkaroon ng takot sa Diyos. Kung Kristiyano ka, pwedeng mangyari to sa'yo. Pero mga kapatid, sa mga ungenerated heart, it's so hard at imposible na magkaroon sila ng takot sa Diyos. Pag sinabing takot sa Diyos, hindi po ito ibig sabihin nito yung parang may takot ka sa aso. At hindi rin ang ibig sabihin ng takot dito yung may takot ka na makagat ka ng ahas. Yung pag pumunta ka sa bahay ni pastor, doon ka lang sa may terrace at di ka makapasok. Hindi po ganong klaseng takot ang ibig sabihin dito ng Biblia. Ang ibig sabihin pong takot ng dito, yung ikaw ay mayroong matinding paggalang sa Diyos. You respect God. Yung totoong respeto. Hindi pakitang tao. Pwedeng tatayo ka sa Bible pledge, pero pakitang tao. Pwedeng tatayo ka sa Bible pledge, pwedeng kunyari nakikinig ka ng preaching. Pero ang tinutukoy dito ng Biblia, yung totoong may takot sa Diyos. Yung totoong grabing may respeto sa Diyos. Pwede kasi mga kapatid, magkaroon tayo ng maskara. Na kunyari, may takot tayo sa Diyos. Pero deep inside in our heart, wala talaga tayong respect. Wala talaga tayong takot sa Diyos. Sabi, kapag pakitang tao, sa tingin ng Diyos, hindi siya pinagpala. Hindi siya blessed yung buhay niya. Pastor, paano pong malalaman na may takot ka sa Diyos? Ganito po ang nakalagay. Kapag may paggalang ka kay Lord, may paggalang ka rin sa Word. Kapag mahal mo si Lord, mahal mo rin ang kanyang Word. Kapag sinusunod mo si Lord, ibig sabihin sinusunod mo ang kanyang Word. Yan po ang respect. Yan po yung paggalang sa Diyos. Kaya sa pinagpala, dahil siya ay mayroong respect sa Diyos. Mayroon siyang takot sa Diyos. Yun po ibig sabihin ng blessed is the man that feareth the Lord. Ayan. Foundation ito. Praise God. Lahat tayo, equal footing po tayong lahat dito. Hindi po kailangan dito mga kapatid, I'm not saying na masama mag-aaral, hindi na kailangan ng pag-aaral. Ay, hindi ko po sinasabi yun. Ang ibig ko sabihin, may pinag-aralan ka man o wala, pwede mong irespeto ng todo-todo ang Diyos, lalo na Kristiyano ka. Ngayon kung unbeliever ka, it's so hard at kuminsan impossible na respetohin mo talaga ang Diyos. Amen? Lalo na yung mga salita ng Diyos, respetadong respetado. Sunod na sunod, obey na obey, submit na submit. Meron pong nagtanong sa isang pastor, bata yung nagtanong 10 years old. Sabi niya ganoon, Pastor, paano ko pong malalaman na ako po iligtas? Sabi ng pastor is, naniniwala ka ba sa Panginoong Kristo? Opo. Naniniwala ka ba na ang Panginoong Kristo ay namatay para sa iyong kasalanan? Opo. Naniniwala ka ba na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Kristo lamang? Opo. Naniniwala ka ba na hindi relihiyon ang magliligtas sa iyo? Opo. Naniniwala ka ba na hindi yung good works mo ang magliligtas sa iyo? Opo. Anong sabi ng pastor? Ligtas ka. Amen? Ngayon, mahal mo ba ang salita ng Diyos? Opo. Gusto mo bang sundin ang salita ng Diyos? Opo. Binabasa mo ba ang salita ng Diyos? Nagtawanan yung crowd. Binabasa mo ba ang salita ng Diyos?
Nako, wala nang maka-amen na. Willing ka bang magpasakop sa salita ng Diyos? Sabi ng pastor, hindi kayang gawin ito ng unbeliever. Ang sumunod, magpasakop, magbasa, umupo, makinig, mag-devotion ng salita ng Diyos. Hindi kaya ito ng hindi ligtas. Kaya nga mga kapatid, una, first step, ligtas tayo, mapalad na tayo dun eh. Ligtas tayo, punta tayo ng langit. Pangalawang mapalad, kung matatakot ka pa at irerespetohin mo pa ang Diyos. Yung igagalang mo, susundin mo siya. Pangalawa pa yon, pwedeng maging blessed ang buhay ng isang Kristiyano kapag mayroong takot sa Diyos. Yung pang natatakot ka na umabsent pag Sunday, may takot ka sa Diyos eh. Nangingimi ka talaga na hindi ka liliban pag araw ng Sunday kasi nire-respeto mo ang Diyos mo. Amen? Sabi ng boss mo, pumasok ka ngayong Lunes. Pag hindi ka pumasok, tanggal ka sa trabaho. Kahit ilalagnat ka, papasok ka eh. Are you with me? Lalo na ang sweldo mo mga kapatid ay 3,000 per oras. Sabi, kahit ilalagnat ka, papasok ka. Church, what is 3,000? 3,000 times 8. 24,000. 8 oras mo. What is 24,000 compare to eternal reward? Masyado tayong focus sa pera ng material eh. Nakakalimutan natin mayroong eternal reward. Are you with me? Pagdating mo sa langit, mayroong eternal reward. Amen? Kaya nga sabi noong isang Bible character, hindi ko na hinangad ang yaman ng mundo. Doon ako tumingin sa eternal reward. Amen? At mangyayari lang mga kapatid, yung magkaroon ng eternal reward, at talagang respetado natin ang Diyos, sinusunod natin ang Diyos, nagpapasakop tayo sa Diyos, doon lang magigain yung eternal reward. Walang eternal reward yung disobedient, yung hindi nagpapasakop. The very foundation ng blessed man, meron siyang takot, respeto, matinding respeto sa Diyos. Okay. Pangalawa na meron siya, that delighted greatly in His commandments. Pangalawa yon. The word delight means a feeling of great pleasure. Wow! Yung word of God pala, merong great pleasure. And then, joy. No? Delighted greatly in His command. Dito sa salita ng Diyos, nakakasumpong siya dito ng great pleasure. Nakakasumpong siya sa word of God ng joy. Ano pa? Satisfaction. Makakasumpong pala tayo dito mga kapatid sa word of God ng satisfaction. Ano pa? It brings happiness or enjoyment. Amen? Alam nyo, salamat po kay Tatay Januel. Nagustuhan ko yung ibinigay niya sa aking apple mango po ba yon? Apple mango. Ang ginagawa ni Tatay Januel, kukuha sa AMG, hindi man yata kinakain dun yun kasi may aftertaste yun eh. Lasang malatayon yata yun kapag ka... Ay minsan binigyan ako, hinog. Aba, nung pinangas ko, nagustuhan ko. Alam nyo kapag kinakain ko yung mangga na yon, nakakaramdam ako ng ginhawa, nakaka-relax. Kaya nagpakuha ko ng marami eh. Tapos inista ko muna dyan sa kwarto para mahinog. Tapos pag hinog na kinakain ko, yung bang pagkatapos mong kumain, di ba naghahanap ka ng ano tawag dyan? Pampaswerte ba? Ay himagas. Nare-relax ako.
Kaya kung marami pa doon, makukuha po uli ako. Nakakaramdam ako ng pleasure eh. Parang gusto ko after ng kain ko, kumakain ako noon. Nakaka-relax. Pero iba ayaw kainin yon. Kasi may aftertaste. Ako kasi pag kinain ko yung before taste yung nararamdaman ko eh. Ganun ang nararamdaman itong taong pinagpalang ito. Ganun yung pakiramdam niya sa Word of God. Gustong-gusto niya ito. May satisfaction siya dito. Gustong-gusto niya umuupo ng preaching. Kahit yung pastor, sigaw lang sigaw. May great pleasure. Kagalakan niya ang Word of God. Ulit-ulitin niya, gugustuhin niya itong Word of God. Hindi siya matutulog kasi merong joy, merong happiness, merong satisfaction doon sa pinagpalang tao. Yun ang tinutukoy ko ha. Kapag ka ang tao ay pinagpala, ibig sabihin nito, gustong-gusto niya ito. Amen? Amen? Hindi siya nagsasawa. Sabihin niyo, hindi nagsasawa. Amen? Sarap magbasa ng Bible. Minsan, kapag may problema ka, basa ka ng Bible, magkakaroon ka ng satisfaction. Kahit yung preaching kagabi, si Brother Mark Apigo, ang galing eh. Meron akong puntos doon na talagang na-bless ako. Na-bless talaga ako. No? Dahil na-bless ako, dumaan muna kami sa Chicken Star. Bumili ko, tapos pinakain ko yung preacher. Sarap. Ngayon, kung talagang may takot tayo sa Kanya, kung yung ating affection nasa Kanya talaga, kung yung buong galang natin sa Kanya, to follow, mamahalin mo ang Kanyang salita. Amen? Wow! Merong tinatawag na godly pleasure at meron ding tinatawag na worldly pleasure. Kung minsan may Kristiyanong hindi nai-enjoy ang godly pleasure. Bakit po? Babad na babad. Saan po? Worldly pleasure. Parang punong-punong Jaime. Paano pa niyang ma-absorb yung godly pleasure? Kung punong-puno siya ng worldly pleasure, bitawan mo muna, alisin mo muna, i-train mo muna yung mga worldly pleasure na yan. Yung bang, bakit ba ako walang gana kapag preaching? Ako'y antok na antok, tapos ako'y balisa, parang gusto ko na kagad umuwi. Kapag ganyan mga kapatid, may punong-puno ka, sabihin mo sa katabi mo, punong-puno ka. Hindi ko lang alam kung ano. Pero yung nararanasan mo na bilang Kristiyano ka, yung bang parang hihikain ka. Parang lalagnatin ka pag hindi ka nakarinig ng preaching. Yung ganong pakiramdam. Yung bang kulang yung araw mo kapag hindi ka nakapagbasa ng Bible. Mga kapatid, papunta ka sa exciting part. Amen? Amen? Papunta ka na sa blessed life. Pero kung ang buhay mo ay para bagang laging ang salita ng Diyos ay burden, parang ang pagbabasa ng Bible ay dagdag oras lang sa'yo. Nakukuha niyo yan? Parang kaabalahan na sa'yo ang pagde-devotion. Abay, hindi ka papunta sa exciting part. Delight means feeling of great pleasure. Ang nakalagay nga sa definition, hindi lang pleasure, great pleasure. Wow! Sarap makinig ng salita ng Diyos, sarap magbasa ng salita ng Diyos. Eto, meron akong narinig na isang pastor. Pag binasa mo raw yung Psalms at saka yung Proverbs, especially Proverbs, magiging matalino ka daw. Mapupuno ka raw ng wisdom. Kasi ganito kung sino ang lagi mong kasama, i-impluensyahan ka. Kung ang kasama mo lagi si Solomon, kung ang kasama mo lagi si David, are you with me? Sino sumulat ng Proverbs? Ng Ecclesiastes? Solomon. Kung lagi mo siyang kasama, kasama mo yung pinakamatalinong nabuhay sa mundo.
At kasama mo yung nabuhay na pinakamayaman sa mundo. Bakit yung mayaman? Nagkakaroon ka ng wisdom. Yumayaman ka spiritually dahil nasusunod mo ang Diyos, nagkakaroon ka ng wisdom, tama decision mo, and then to follow, mga kapatid, yung material blessing. Delight means great pleasure. Kung minsan may Kristiyanong na-stock up na, yun na lang siya, ganun na lang. Hanggang John 3:16 na lang siya. Yung siya'y ligtas, tama na. Nakakabagabag yun, di po ba? Okay. Delight means feeling of great pleasure, joy, or satisfaction. It brings happiness or enjoyment. Enjoyment. Yun po ang mayroong takot sa Diyos. Delighted greatly in His commandments. Nakalagay, di ba, commandments? Hindi lang ang book of John Di po ba? Yung mga utos ng Diyos. Okay. Ngayon, pinag-uusapan natin, pinagpalang tao. May sisilipin tayo sa Kanya. Bilang pinagpalang tao, una, number 1, let's see His family. Tignan natin ang Kanyang pamilya. Kasi sinabi mapalad siya dahil may takot sa Diyos. Mahal niya ang salita ng Diyos. Meron siyang delight sa Word of God. Ngayon, kumustahin natin itong mapalad na taong ito. Kumustahin natin yung kanyang family. Anong pamilya meron siya? Verse 2. Psalms 112 verse 2. His seed, yung mga anak niya, ang pamilya niya, shall be what? Wow. Amen? Mighty upon earth. The word mighty, hindi ito bodybuilder. Hindi po ito yung pag gumanyan yung mga anak niya, talaga namang malalakas. Hindi po ibig sabihin ni ganon. No? The word mighty means, meron siyang victorious children. Matagumpay na mga anak. Meron siyang successful children. Meron siyang blessed children sa bahay niya o yung mga anak niya. Amen? Wow. Okay, tuloy natin yung verse. The generation of the upright shall be blessed. Ito yung Brother Jaime Ito yung pinagpalang tao. Yung mga anak niya, successful. Di ba mga magulang, are you with me? Isa sa pangarap natin sa ating mga anak, maging tanggero. Ay, hindi. Maging ano po? Abay, wala yatang nangarap ng gano'n. Paglaki mo anak, tanggero ka. Ha? Ano po pangarap niyo sa inyong anak? Sabihin niyo po, maging matagumpay. Alam mo, mga magulang, mga mahal naming mga magulang, ang sikreto po, takot sa Diyos at yung pagmamahal sa salita ng Diyos. Yun lang po. Ulit-ulitin nyo lang po. I-master nyo po yun. Respect God, fear God, love His Word. Yun lang po. Dalawa lang po. I-memorize nyo po. I-check lagi. Lord, nire-respeto pa ba kita? Lord, gaano ko pa ba kamahal ang inyong salita? Lord, nababasa ko po ba ang inyong salita? Meron pa po ba akong goal, Panginoon, na mabasa ko ang buong Biblia? Lord, may oras pa ba ako na ito'y buting tingin pagising sa umaga, bago matulog? Lord, may ganito pa ba akong time para sa inyo? Ang prayer daw, kinakausap natin ng Diyos. And then ang Word of God, pag nagbasa tayo, kinakausap naman tayo ng Diyos. Even the preaching, ang Diyos ang kumakausap sa atin. Kaya nga kayo, bawal ko kumausap ng katabi. Baka hindi nyo marinig yung sinasabi ng Diyos Bawal din yung patayo-tayo. Baka mama, kinakausap ka ng Diyos. Nakatalikod ka, nandun ka sa banyo, dinadagdagan mo yung kilay mo, kukulang pala. Are you with me? Bawal din dito yung kinakalapit o kaya natutulog, kinakausap ka ng Diyos dito. Amen?
Huwag matulog. Baka hindi mo marinig yung gusto ng Diyos na sabihin sa'yo. Amen? Dalawa lang po. Respetohin ang Diyos, mahalin ang kanyang salita. And the outcome, kapag tinignan ng pamilya mo, kapatid, yung mga anak mo, lalaki yan na hindi tanggero. Lalaki yan na isang araw mga magiging successful, magiging victorious, magiging blessed children. Eto Jaime, halimbawa ako, nagkaanak si Procoro, tapos nagkaanak pa ako ng si Alpaksad. Dalawa. Di ba? Kasi mga kapatid, yung mga pangalang mga yung mga David, yung mga mga talamak na yan, mga John, mga talamak na yan eh. Kaya mas maganda yung ganun, Alpaksad, Procoro. Pero maganda record yan sa Bible. Di nagkaroon halimbawa akong dalawang anak. Ang nakapangako dito sa Diyos, basahin uli natin, the generation of the upright shall be blessed. Pag nagkaanak si Procoro, nakuha niyo po yun. Generation eh. If you remember nung parents day natin, yung may parents tayong tanungan, si Tata Lolo nag-preach, merong dalawang generation, isang wicked at saka isang godly. Ang ganda nung lahi ng godly. Marami nagpastor, marami naging successful. Pero yung pamilya ng wicked, mga nag-suicide, mga poor, murderer. Amen? Ang salita pa ng Diyos totoo. Yung wala ka na dito, hindi ka nag-exist sa earth, pero yung generation mo, pinagpapala pa rin ng Diyos. Tayo nga bilang mga magulang, makita lang natin yung anak natin, pinagpala. Kung abutan pa natin yung apo, pinagpala din, okay na tayo, pwede na tayong kunin ni Lord eh. Pwede na po, di po ba? Yung makita lang natin, maikataguyod yung kahit sa apo na lang. Nakita natin nagtapos ng seaman. Hindi seaman loloko ha, seaman talaga. His seed shall be mighty upon earth. Yung bang dito sa San Ildefonso, kilala, di po ba? Na mayroong malaking, bahay. 12-story building. Amen. Upon earth ang nakalagay eh. Wag lang lilingdol ng 7.7. Delikado. When we see his family, his seed shall be mighty upon earth. Amen? Tayo bilang mga magulang, salamat po Panginoon, yung anak ko nakapagtapos na ng pag-aaral. Graduate na. Hanap na lang siya, ng problema na lang, pinagpipray na lang namin ng trabaho. Hindi, nagkatrabaho, salamat Panginoon, nagkatrabaho na, kumikita na po siya ng ganito, praise the Lord. Abay mga kapatid, kagaanan at kasiyahan nyo ng mga magulang. Kesa yung tayo ay nagsisipagtanda na, tapos nagpupunta pa tayo sa barangay hall, inaayos natin ng bangag ng bote. Naku po. Sa halip na nagpapahinga na, pupunta ka pa ng barangay. Pupunta ka pa ng pulis. His seed shall be mighty. Amen? Ano foundation? Takot sa Diyos. Pagmamahal sa salita ng Diyos. Sir Lester, pag mahal na mahal mo yung nag-rebuke sa'yo, magtatampo ka ba? Hindi mo ba siya kakausapin? O tatanggapin mo? Tatanggapin mo. Kasi mahal na mahal mo. Amen? Masakit yon, pero ito, hindi mo mahal. Nireview ka. Baka sabihin, suntukan na lang. Dala natin, suntukan na lang to. Pero kapag mahal mo, iba dating eh. Amen? Are you with me?
Kapag mahal natin ito, kahit ano pang masasakit na rebuke, ipagpapasalamat pa natin. Salamat po. At ito namang salita ng Diyos is perfect pag nag-rebuke. Amen? Para po sa atin. Sa ikatutuwid, ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Yan po, ang mga anak sinilip natin yung mga anak ayan ang sabi ng Bible. Pangalawa, let's see His finances. Mga anak, mga successful. Tingnan natin yung kanyang finances. Ano? Verse 3. Naku po, ang tindi. Wealth and riches shall be, nasaan? Saan makikita? Sa bahay. Yung tiles, 60 by 60 yung tiles. Ganyan, parang ganyan. Nakuha pa ba ako sa camera? Kahit buhok na lang, okay lang. Wealth and riches, saan makikita? Shall be in His house. Pag tinungtungan mo yung tiles niya, umiilaw kulay green. Pag tinungtungan mo ito, umiilaw blue. Tapos ito orange. Nakalagay sa Bible, wealth and riches shall be in His house. Tapos yung rep, sabi, Siri, open my rep. Go-open nyo, no? Please bring me a glass of water. Aba? Aba, yung buong bahay AI generated na. Are you with me? Ngayon, masyadong carnal yung explanation ko, ano? Materialistic masyado. Ngayon, spiritual naman tayo. Spiritual tayo, amen? Kasi dalawa application yan eh. Spiritual tayo. Kitang-kita mo mga kapatid, yung yaman, kasaganahan at kayamanan sa bahay. Ano po ito? Sagana sa galangan, sagana sa pagmamahalan, sagana sa paglilingkod sa Diyos, sagana mga kapatid sa godliness, yung buong bahay. Amen? Pamiliin ko kayo yung carnal na application, yung kanina o yung spiritual. Mga kapatid, kapag ganito tahanan natin, mga kapatid, sagana sa ganito, makikita. Yung pagpasok mo pa lang, iba na aura. Hindi yung pagpasok mo ng bahay, mga nakasimangot yung nasa loob. Parang laging magbabayad ng 30,000 a month na utang. Are you with me? Ano man ang explanation nito mga kapatid, makikita mo sa bahay niya, wealth and riches. Well, of course mga kapatid, kapag successful yung anak mo, magpapasok talaga niya ng material blessing. Kahit pa anong explanation dito mga kapatid, mainam ang pamumuhay nito. Okay. Sa karnal muna natin, tapos titimbangin. Okay po ba yun? Tatlong explanation to Una, karnal, tapos spiritual. Ngayon, panimbang. Pangatlo. Sa verse lang na to pangatlong panimbang. Ito, panimbang. Sabihin na natin mga kapatid, material blessing yung nasa bahay. Ito, panimbang. And His righteousness endureth forever. Ibig sabihin mga kapatid, kahit yung explanation ko sa inyo kanina, na kapag tinapakan mo yung 60 by 60 na tiles, kulay green, kulay blue, AI generated na ang buong bahay mga kapatid, kahit ganon yung kanyang sitwasyon, kahit payaman na siya, kahit marami siyang pera, hindi naapektuhan ng yaman ang kanyang righteousness. Endureth forever. Marami pong may pera na nababago ng isip at pananaw sa buhay. Are you with me? Kung minsan wala nang righteousness. Meron na lang self-righteousness. Alam mo, kahit payamanin ng Diyos ito, hindi mamumroblema Diyos. Dahil hindi siya kayang kinagin ng kayamanan.
ang kanyang relasyon niya sa Diyos. Yung pagiging matuwid niya. Pag sinabing mga kapatid matuwid, hindi magulang, hindi nandadaya. Anong better explanation? Yung pangatlo. Amen? Are you with me? Pagpasok mo ng bahay niya, wealth and riches. As I said nung Sunday, baka yung tinitignan ng mahalaga katulad ni Isaac, pinagpapalit mo ang Diyos dahil sa tinitignan ng mahalaga na yan. Alam niyo yung ginawa ni Abraham pala, si Abraham. Nung ginawa ni Abraham na i-offer yung pinakamahalaga niyang anak, dinoble ng Diyos, di ba? Sabi ng Diyos, magiging sindami ng buhangin, bituin sa langit ang magiging anak mo. Baka yung tinitignan mo ngayon na mahalaga sa iyo, pinagpapalit mo ang Diyos dahil mahalaga sa iyo ito. Alam mo, kapag sinurrender mo pala yan sa Diyos, kayang i-multiply ng Diyos yung sinasabi mong mahalaga ngayon. Amen? Katulad dito, minumultiply ba ng Diyos yung finances niya? Well, multiply eh. Wealth and riches. Abay, yung wealth lang okay na eh. Tapos may riches pa. Pag sinabing wealth and riches, Tagalogin natin, yung wealth, kasaganahan. Tapos pag sinabing riches, kayamanan. Masagana yung kayamanan. Redundant ba yun, Sir Lester? Hindi naman. Magkaiba talaga, no? Okay. Yun po, when we see his finances, ganun ang status ng taong ito. Okay. Ngayon po, mayaman pero matuwid. Hindi na bago ng kayamanan ang kanyang pagiging matuwid. Maraming mayaman pero hindi na matuwid. Isang araw yan, tutuwid na lang yan sa kabaong. Amen? Pangatlo, let's see the favor of God. Madaling tandaan, puro paano? Okay, let's see the favor of God. Ito po. Ito pong pinagpalang tao, ang reality, hindi siya accepted sa problema. Amen? Ang nakalagay dito, unto the upright, there ariseth light in what? In the darkness. Ibig sabihin mga kapatid, may mga dark moment din itong pinagpalang taong ito. May dark moment din siya. Mga kapatid, nauuspital din siya. Amen? Kuminsan meron ding na-aksidente. Kuminsan mga kapatid, kuminsan bumagsak din yung bubong niya. Kuminsan nalindol din ito. Ganun eh. Kuminsan mga kapatid, nagwi-withdraw ng ATM, kinain. Yung isang ATM, ang hirap maglakad din ngayon, ano? Tapos yung isang ATM, kinain uli. Tapos yung pangatlong ATM, kinain uli. Di ba ang hirap maglakad kapag kinain ng machine yung ATM? Nagkakaproblema din ito. Dahil sa mundong ibabaw, hindi sino mang nabubuhay dito, hindi talaga exempted. Kahit blessed ka pa, hindi ka exempted sa problema. Pero mga kapatid, listen carefully. Makikita natin dito yung pabor ng Diyos sa Kanya. Mayroong ariseth light in the darkness. Yung pang na-ospital. Pero meron silang nakikitang maliwanag na pag-asa na mabubuhay pa siya hanggang gusto niya. Amen? Are you with me? Kinain yung tatlong ATM, pero nakikita niya yung liwanag na mababalik ang ATM. Dadagdagan pa ng 3 million dahil kasalanan ng ATM machine. Amen? Nagkasakit yung anak, kailangan operahan. Nangangamba sila, Lord. Ooperahan yung anak ko. Kidney transplant. Pero nakikita nila yung liwanag na nagiging positibo na ang mga test.
Positibo, sabi ng doktor, naghimala ang Diyos, hindi na po ooperahin ng kidney. Amen? Habang ini-scan pala, ano ba CT scan ba tawag doon? Meron pa lang yung nurse na ipatong yung kutsara, nasama sa scan. Kaya ganun ang result. Ay, pambihirang nurse yan, ito pa kumakain sa scanner eh. Hindi pwede yun, ano? Kidding aside lang naman yon. Masyado kayo naniwala eh. Yung bang ganun mga kapatid? Yung may darkness, pero nakikita niyo yung pag-asa, yung solution. The favor of God. Ngayon panimbang, mga kapatid, dahil hindi na kailangang operahan. He is gracious. Yun ang panimbang eh. Lord, salamat po sa mga blessing. Salamat po sa miracle healing. Anong panimbang? He is gracious and full of compassion. Yung bang, alam mo, nararamdaman ko rin yung nararamdaman mo kasi yung anak ko na hospital din, muntik ng operahan sa kidney. Ramdam ko yung pinagdadaanan mo. Ano? Kaya ngayon, ang gagawin ko, tutulungan kita sa anak mo naman na may problema sa kidney. Puting ban lang ang kailangan natin. Amen? And righteous. Amen? Listen carefully, church. Kung anumang tagumpay ang binigay sa akin ng Diyos, o kaya namang problemang nasolusyonan. Amen? Amen? Lord, salamat po. Hindi na kailangan gumastos ng 300,000. Be gracious. Amen? Yung bang meron kang matinding pagsubok na pinagdaanan, ngayon na overcome mo na, lalo kang maging gracious sa paglilingkod. Amen? Amen? Lalo mo pang mahalin ang salita ng Diyos. Gantihan natin ang ganun yung favor ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos. Gantihan natin ang ganun. And righteous. Yung bang, pag may chismis, ayoko ng chismis. Naghimala ang Diyos sa buhay ko, lulubusin ko na ang paglilingkod ko sa Kanya. Amen? Hindi ko na papapasukin yung mga kahit kalit-liitang kasalanan yan. Sasalain ko na yan talaga. Grabe kasi yung pabor na ginawa sa akin ng Diyos. Pinasikat niya yung pag-asa. Kahit gaano man kadilim ang kanyang pinagdaraanan, binigyan siya ng Diyos ng pag-asa. The righteous experience hope and guidance in favor of God. Pangapat, let's see His favor. Ito yung sinasabi natin, nagpe-payback. Marunong mag-payback po ito. Nakakaranas ng pabor, ng mga blessing. Alam niyo, maikwento ko lang yung pong kumontrata ng ating tiles na ito, lahat tiles at saka yung mga ceiling dun sa yung pinaka-foreman nila yung foreman, si Loloy, siya yung kumukontrata. Alam niyo, napaka galing na kontraktor nito. Nung kumita siya sa atin ng milyon-milyon, nung kumita siya mga kapatid, hinati niya sa mga trabahador. Ang katwiran niya, nakatanggap siya ng malaking pabor, magpe-payback siya rin ng pabor sa mga tauhan niya. Amen? Unbeliever po ito Unto the upright. Yung pabor naman niya, unto the upright, there ariseth light in the darkness. He is gracious and full of compassion. Marunong siyang mag-payback. Sabihin niyo nga po, payback.
Kaya mga young people, listen carefully. Kaya 25 bago mag-boyfriend at girlfriend. Anong dahilan natin? Para makapag-pay back. Kung kaya nyo pang extend ng another 5 years, okay yun. Para lalo ang mga magulang nyo ay talagang masulit-sulit yung pinagpaguran ng para ka mapag-aral. Tama yung preaching ng kuya ko eh. Hindi totoo na hindi responsibilidad ng mga anak ang magulang. Mali yun. Prinsipyo ng Facebook yun. At ng sanlibutan. Eh sino kakalinga niyan? Kapitbahay? Tama ano? Are you with me? Sino kakalinga niyan? Yung mga barangay tanod? Payback. Sabihin niyo po ulit, payback. Dapat marunong tayo niyan sa Diyos, sa tao. Pag ginawan tayo ng pabor, payback. Ipanalangin, Lord, i-bless niyo pong patuloy. Yan ang magandang payback. Ipanalangin. Kung mayroon namang nasa bulsa, ibigay. Okay, verse number 5. A good man showeth favor. Ito, favor niya, ano? And lendeth. Nagpapautang. Hindi ibig sabihin ng nagpapautang. Nagbibigay. Marunong magbigay. Hindi kuripot. Hindi makunat or not maku. Marunong magbigay. He will guide this affair with discretion. Ito pa. Pag ito ay nagdesisyon, nagnegosyo, nagtrabaho, ano naman ang pinasok nito, no, guided ito ng wisdom. Matalino ang mga pagpapasya. Amen. Pagpapasya ang Diyos ang nabibigay ng kaluguran. Oh, listen carefully. Anong desisyon ng maganda? Desisyong nabibigyan ng kaluguran ang Diyos. Katulad ng preaching kagabi, meron siyang na-quote na isang membro. Hindi siya talaga kumukuha ng trabaho kapag may Sunday. Kasi, hindi pala yun, ano? Nag-a-apply siya ng trabaho ng mas malaki kinikita. Kasi ang gusto niya, malaki first fruit niya. Yun ang desisyon na maganda. For the glory of God. Guided yung kanyang mga affairs ng discretion or ng wisdom. Guided. Ano? Kaya ito, hindi mo alam niya kung sino talaga tutulungan. Alam niya kung sino scam. Ano? Yung ba ang ganda-ganda ng sapatos pagdating sa'yo, tsinelas. Are you with me? Wag na pong mo-order sa ganon. Marami pong ganyan ngayon. Amen? Okay. Marunong magbigay, guided with his affairs. With discretion. Okay. Nagbibigay ng pabor at marunong tumulong. Panglima, let's see his future. Okay. Tignan natin yung future nung taong pinagpalang ito. Verse 6. Surely, he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. Yun ang future niya. Ano po tawag dito mga kapatid? Legacy. Sabihin niyo nga po, legacy. Yun yung future niya. Meron siyang legacy ang iiwan. Habang tayo ay nabubuhay, inuukit natin ang ating sariling kasaysayan. Are you with me? Subukan mong laging galit sa iyong asawa. Yan ang history mo. Yan ang ikukwento. Ay, yung kapitbahay namin laging galit sa asawa. Lagi kang galit. Yan ang kasaysayan mo. Lagi kang galit. Magdamot ka. Yan ang kasaysayan mo, madamot. Pero ikay matulungin. Yan ang kasaysayan mo. Matulungin. Amen? Katulad ng Nanay Leti. Ano kasaysayan ni Nanay Leti sa young people dito sa church? Kapag pumunta ka kay Nanay Leti, hindi ka aalis na hindi ka kakain. Yun ang kasaysayan niya. Umuukit mga kapatid tayo ng kasaysayan.
Anong kasaysayan ang iiwanan natin pag wala na tayo dito? Higay, maging tamad ka ng anak. Yan ang kasaysayan mo. Pag may tanong, ay tamad talaga yung batang yun. Hindi mautusan. Ang katwiran, busy sa pag-aaral lagi. Subukan mo, ikay anak na masipag. Yan ang kasaysayan mo. Ikay faithful na mananampalataya. Yan ang kasaysayan mo. Ikaw ang giver dito sa church. Yan ang kasaysayan mo. Araw-araw, nag-uukit tayo ng kasaysayan. Sabihin nyo nga po, kasaysayan. May buhay na mayroong kasaysayan, pero may buhay na walang saysay. Pag malungkot ka, bigla kang tatawa. Kasi kasaysayan ni RC yun eh. Mamimiss nyo yan kapag nawala na yan sa lupang hinirang. Lupang hinirang. Wala na magulo Wala na nagpapatawa dito umukit ng kasaysayan eh. Pero yan, kapag nagpatotoo, malalim pag nagpatotoo yan, minsan nagpatotoo dito yan. Sabi ko, may serious part din pala tong taong ito. Pag Diyos na pinag-uusapan. Amen? Anong kasaysayan ang inuukit mo? Pakitingnan nga po katabi nyo. Hindi pwedeng maganda ka lang. Hindi pwedeng gwapo ka lang. Umukit ka ng magandang kasaysayan. Amen? Ano inuukit na kasaysayan ngayon ni Juliana, ni Gia, ni KM, ni Chloe? Abay, ang kasaysayan ngayon hindi uma-absent sa choir. Amen? Sana nga. Amen? Ganun na talaga yung mga manang yan. Yan po kasaysayan. Ang nakalagay dyan sa Bible, surely, walang mintis. He shall not be moved forever. The righteousness shall be in everlasting remembrance. Amen? Ngayon ang inuukit na kasaysayan ng nanay ni Sister Nora. Kapag hindi po masama ang pakiramdam niya, nandito yan. Ang inuukit na kasaysayan ni Tatay Mario at Tatay Joel. Yung malakas na amen. Anong inuukit ang kasaysayan ng Ninong Oni? Madamdaming panalangin. Amen? Si Tatay Pablo, inuukit na kasaysayan. Yung candy. Tatay Celso, inuukit na sa kasaysayan. Isa rin tong madamdamin kapag nanalangin. Si Kuyang, inuukit na kasaysayan yan? Yung King James, tinatagalog. May inuukit po tayong kasaysayan. Ninong Lloyda, inuukit na kasaysayan yan. Kapag may guest speaker, mayroong big bangus. Ma'am Roda, inuukit na kasaysayan yan. Kapag cleaners, laging may pagkain. Church, may inuukit po tayong kasaysayan. Amen? Si Rian, inukit na kasaysayan niya? Siya ang tumalo sa Tagopwar. Kanya-kanya po tayong nang inuukit na kasaysayan. Amen? Ganda-gandahan natin ang pag-uukit ng ating mga kasaysayan. Mag-iiwan tayo ng legacy. At nakalagay sa Bible, surely, kahit si Julo ngayon ay chinito, may lagnat, nag-o-audio. Amen? Okay, nagpapasalamat. Pag nandito ako, alagang-alaga ako ni Sister Dang. Bibigyan ako ng unan. Kulang na nga lang, ipa-aircon niya na yung kwarto ko. Umuukit po tayo ng kanya-kanyang kasaysayan, mga kapatid. Amen? Hindi man nabanggit yung kasaysayan mo, pero nakita ng Diyos yan. Na umuukit ka ng kasaysayan. Mayan nga, hindi ka nabanggit, baka mamaya nakuha ko na yung reward mo Pero usog.
Kung may buhay pa tayong itinitira ng Diyos, i-maximize na natin. Umukit na tayo ng magandang kasaysayan. Huwag na yung puro reklamo. Huwag na yung purong disobedience, ayaw magpasako. Huwag na yun. Pangit na kasaysayan yun. Kung binubuhay pa tayo ng Diyos, bubuhayin pa tayo ng Diyos. Umukit na tayo ng magandang kasaysayan. Sabihin nyo nga po, magandang kasaysayan. Amen? Isa sa tao dito sa church na ni minsan hindi ko nakakitaan ng reklamo, si Jaime. Kahit puyat yan, sabihin ko magdala ka ng tubig dito. Wala ko narinig na reklamo sa batang yan. Umuukit po tayo ng kasaysayan. Panganim, let's see his firmness. Puro po yan. Verse 7. He shall not be afraid of evil tidings. His heart is what? Fixed. Merong mga pangit, mga nakakatakot, mga evil tidings. Alam niyo kung ano ito mga evil tidings na ito? Di ba naalala niyo si Job? Evil tidings yun eh. Sabi ni Satan, ako kaya lang naman pinagpapala yan, subukan mong mawala ito, ganito. Alam mo, subukin mo man ito, alisin mo man yung anak niya, yung kayamanan niya, magkasakit man siya, his heart is fixed. Alam niyo, kapag pinag-aaralan na itong Psalms 112, tumutukoy ito talaga kay Job eh. Di ba may takot din sa Diyos si Job? Perfect sabi ng Bible. His heart is fixed, trusting in the Lord. Hindi mo mauuga ang pagtitiwala na sa Diyos. Kahit bigyan mo pa siya ng cancer. Kahit operahin pa yung kanyang atay. Are you with me? His heart is fixed, trusting in the Lord. May cancer ako, may sakit ako. Pero mananatili ang tiwala ko sa Diyos. His firmness. Verse 8. His heart is established. Di ba firm? He shall not be afraid until he see his desire upon his enemies. Amen? Alam niyo kung minsan yung persecution, yung mga taong ayaw sa'yo, galit sa'yo, ito hindi natatakot. Yung bang ganito prinsipyo nito eh, inaaway mo ako, hindi kita gagantihan. The vengeance is mine, saith the Lord. Yung bang, Lord, hindi ko siya gagantihan. Hahayaan ko po siya sa inyo. Hands off siya. Tapos yung kaaway, bigla nang na-aksidente. Kung ano nangyari, biglang tumaba na yung paa. Eh nung araw ganun, Kay Pastor Lito kami nasa mission house. May retired na pulis na kapag nalasing, pumupunta ron sa mission house. Tapos nagminumuray church, kung ano pinagagagawa. Eh nung araw na yun, ako talaga kakasave ko lang dun eh. Abay, gusto kong babain. Talagang uupakan ko talaga eh. Tapang, no? Kaya lang, pinigil ako ni Kuyang at saka ni Joel. Alam niyo mga kapatid, hanggang sa yung pulis na yun, ang mura ng mura sa church. Alam ginawa ng Diyos? Nagkaroon dito ng yung nanang malaki sa paa. Ang nangyari, Brother Jaime, killing me softly eh. Unti-unting naagnas ang katawan. Until he see his desire upon his enemies. Anong desire niya? Lord, kayo na po ang bahala sa umaaway sa akin. Hindi siya natatakot. Amen? Pang-pito, let's see his faith. Tingnan natin yung faith niya. He hath dispersed
He hath given to the poor. His righteousness endureth forever. His horn shall be exalted with honor. Pag sinabing horn, mga kapatid, nung araw, ibig sabihin yan, position eh. Yung horn, yung position niya, hindi basta posisyon. Hindi yung nakaposisyon pero corrupt. Hindi ganun. Yung kanyang posisyon, exalted with honor. Bakit po? Yung kanyang pananampalataya. Anong pananampalataya meron siya, mga kapatid? Anong faith meron siya? Itong meron siyang faith, mga kapatid. Siya ay ano po? Giver. Kailangan mo ng faith para maging giver. At hindi mo kailangan ng faith kung gusto mong magdamot. Ang giver ang kailangan ng faith. Dahil bawalan kayo eh. Yung first fruit mo, yung tithes mo, yung offering mo, yung ibibigay mong tulong sa ospital ng miyembro, yung pagdalaw mo, bibitbit ka, magbibigay ka ng pera. Kapag mawawalan ka, doon kailangan ng faith. Kapag ikay magtatanggal ng iyong mga pera o ano man yan, yun ang kailangan ng faith. Pero magdamot, kailangan pa ba ng faith niyan? Hindi. Kapag may dumating na nangangailangan, sabihin mo lang, ako rin din nangangailangan eh. Uwi na yun. Ganun yung faith niya. Alam nyo, kinote ito ni Apostol Pablo para turuan yung mga kuripot ng mga taga-Corinth na mayayaman. 2 Corinthians 9:9. As it is written. Kinote mo ba? He hath dispersed abroad. He hath given to the poor. His righteousness remaineth forever. Amen? Yun po yung pinagpalang tao. Nako, kagiliw-giliw ito, mga kapatid. Alam nyo, ang giver, kagiliw-giliw. Kaya yung legacy, Sir Lester, yung legacy niya, maraming tao talaga, nako, itong taong ito, mapagbigay ito, napakabuting tao nito. Yun ang legacy iniwan niya, nako, hindi ko repot ito, nako, nanlilibre ito. Napaka-giver ng taong ito, marunong tumulong sa mahihirap. Amen for that. Hindi dyan natatapos ang ating mensahe. Kung merong blessed man, merong the wicked man. Para balanse. Hindi tayo one-sided. Nasa talata rin ito eh. Ang galing ng Bible. Are you with me? Kami nga ng mga preacher na mamangha, ang Bible talaga may outline, kompleto. Wow. Kasi ang author nito, Diyos eh, hindi tao. Makapangyarihang Diyos. Tignan niyo po yung wicked. Verse 10. The wicked shall see it. Yung pinagpapala, nakita ng wicked. And be grieved. Naku po, nalungkot, hindi naging masaya. Sa taong pinagpapala, he shall gnash with his teeth. Nagangalit ang mga ngipin. Bakit ba ang daming ganito nito? Bakit ba successful mga anak nito? Ibig sabihin, naiinggit ito. He shall gnash with his teeth and melt away. Kagaganon, nabungal mga ngipin. Melt away. Kaya pag gumiti, gumaganon. Wala nang ngipin eh. Alam niyo kapatid, isa sa mga nagpapatanggal talaga ng ngipin natin, kapag tayo laging stress, o lagi tayong malungkot, o lagi tayong galit, ubos ngipin mo dyan. Nadadry yung bones eh. Are you with me? The desire of the wicked shall perish. Ano po ito? Puro F din, mga kapatid. Meron itong wicked man. Andyan ba? Frustration, fear, and failure. Pili po tayo ngayong umaga. Ano ang pipiliin natin? Alam nyo, dahil sa ating kasalanan, ganito sana ang sitwasyon nating lahat sa wicked man. Walang direksyon ng buhay. Puro frustration, fear, failure. Paulit-ulit na frustration, fear, failure. Wala bang liwanag ng pag-asa tayong masilip? Pero salamat, namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para tayo magkaroon ng pag-asa, una ng langit, at mabuhay pa tayo ng marangal dito sa lupa sa tulong at biyaya niya. Salamat sa kamatayan ni Kristo para po sa atin. At ngayon, pinag-uusapan natin,
Kapatid, pwede ka pang maging blessed man. Tayo tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa napakagandang mensahe mo sa aming lahat. Itinuro mo ito dahil patas kaming lahat, Kristiyano kaming lahat. At kung meron mga hindi nakakakilala dito, nawa magdesisyon siya na tanggapin kayo bilang Panginoon tagapagligtas. Imposibleng magkaroon ng takot sa Diyos ang hindi ligtas. Imposibleng mahalin ang salita ng Diyos kapag hindi ligtas. Ngayon, kung tayo ligtas, nakita natin, dinungaw natin ang magiging outcome ng may takot sa Diyos at nagmamahal sa salita ng Diyos. Nagkakaproblema din, pero maliwanag ang pag-asa. Nandun ang pabor ng Diyos. Ngayong umaga, let's choose. Pili tayo. Nang sa gayon, pag dinungaw yung pamumuhay natin, ito ang makita, yung mga F na yon ng blessed man. Hindi yung F ng wicked man. Kung kinausap ka ng Panginoon, aling bahagi man sa mensahe, you talk to God. Come on. You kneel down. You talk to God. Kausapin niyo ang Panginoon. Panginoon, i-check niyo po kung gaano ko kayo nire-respeto. I-check niyo po, Panginoon, kung gaano, Panginoon, kamahal ko ang inyong salita. Yun ang very foundation ng pinagpalang buhay. Ama naming Diyos, pagpalain niyo po ang bawat panalangin namin, aming inihiling sa inyo, sa pagkausap niyo sa aming mensahe, may puntos na tumatak sa puso't isipan namin, may rebuke na pumatak sa puso't isipan namin, ngunit lahat ito ang outcome for our good. Salamat, Panginoon. I-bless niyo ang bawat panalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.